Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, Pilipining Caledonia. Manatiling nakatayo at tayo manalangin. Panginoon, gabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan niyo po kami upang matutunan namin ng maayos ang aming buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magsiyo po na kayo. May lumiban ba sa ating klase? Wala po. Magaling, bigyan niyo ang inyong mga sarili ng 5 palakpak. Bago tayo dumako sa bago nating tatalakayin, ano muna ang ating tinalakay kahapon? Yes, Mary Jane? Malabuhay po. Magaling. Sino ang makakapagbigay kung ano ang kahulugan ng talambuhan? Levi? Ang talabuhay ay salaysay na mahalagang pangyayari sa buhay ng isang tao. Magaling. Nagagalak ako at handa na kayo sa ating bagong tatalakayin. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Magpapaikot ako ng isang scrambled paper ball dito sa loob ng klase. Kayo ay sasayaw kasabay ng isang pagpapatugtog ng musika. Kung sino o kanino huminto ang scrambled paper ay aalisin niya ang suot na papel at sasagutan ng isang katanungan. Maliwanag ba? Okay, simulan na natin. Ano ang iyong pangalan? Aking pangalan ay Mikael Amipagod. Magaling! Palakpakan! Okay? Pagpatuloy. Ilang taon ka na? 32. Magaling! Palakpakan! Ipagpatuloy. Saan ka nakatira? Taras Bukayo po. Magaling! Palakpakan! Para sa susunod na aktibidad, unahan ang crossword puzzle batay sa kanyang kahulugan. Basahin at sagutan. Sino ang gustong sumagot? Yes, Nancy? Tao na may natatanging kasanayan o alaman sa isang tanging larangan. Dalubhasa. Tama ba ang kanyang sagot? Opo. Magaling! Palakpakan! Pangalawa, sino gustong sumagot? Levi? Kalagayan pisikal o mental na napapahina sa pagkilos, pandama o gawain ng isang tao. Ang bansa. Tama ba ang kanyang sagot? Opo. Magaling! Palakpakan! Susunod, Mary Jane?
Ma'am, tungkol sa impormasyon tungkol sa ating sarili o pagkatao. At ngayong araw, ating naman tatalakayin at isang halimbawa ng kalabuhan. At iyon ay ang liwanag sa dilim, ang kwento ni Elsen, ang bubulong. Ito si Elsen, ang bubulong. Ang dilim, maaari mo bang basahin ang unang talata? Si Maria Dinet Rosel R. Ambubuyog ay pinanganak noong ika-12 ng Enero, 1980 sa Maynila. Anak siya ni Jimmy F. Ambubuyog at Rihanna B. Rodriguez. Naging masaya at tahimik ang unang mga taon ng kanyang kabataan, kasama ang kanyang mga magulang at tatlong kuya na sina Glenn, at Gary. Salamat. Ang buong pangalan ni Rosel ang bubulong ay Maria Janet Rosel R. ang bubulong. Pinanganak siya noong ika-12 ng Enero taong 1980 sa Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Jimmy at Diana. Naging masaya at tahimik ang unang taon ng kanyang kabataan. At meron siyang tatlong kuya at yun ay sina Glenn, at Gary. Angelica, maaari mo bang basahin ang pangalawang talata? Noong 6 na taong gulang si Rosel, nagkasakit siya at binigyan ng 4 na gamot. Bumuti ang kanyang pakaramdam, subalit pagkatapos ng 2 linggo, muli siyang nagkasakit. Tinawag na Steven Johnson syndrome o labis na reaksyon ng katawan sa gamot na kanyang ininom. Ang kanyang sakit, dahil dito, nawala ang kanyang parinig. Dinala siya ng kanyang magulang sa iba't ibang doktor. Subalit, hindi na muling nakakita si Rosel. Noong 6 na taong gulang si Rosel ay nagkasakit siya. Binigyan siya ng 4 na gamot. Buti naman ang kanyang pakiramdam. Subalit, 2 linggo ay nagkasakit siyang muli. Tinawag na Steven Johnson syndrome. Ibig sabihin nito ay labis na reaksyon ng katawan sa gamot. Dahil dito ay nawala ang kanyang pagdiin. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa iba't ibang doktor, subalit hindi na siya muli nakakita. Hindi pagibasa ang tatlong talata. Mga detalye nito, sinigod ni Rosel at mga kanyang mga magulang na nagpapalili ang kanyang buwan. Umalis sa kanyang mga nagbunga ang pagsisikap ng buong pamilya dahil noong 2001, nagtapos si Rosel bilang valedictorian mula sa Kabalikasang Ateneo de Manila. Sa kanyang pagpapatid bilang valedictorian, pinasalamatan niya ang kanyang buong pamilya, lalo na ang kanyang ama na nagsilbing mga bituin sa kanyang paglalakad. Pagkatapos nito, makadalubhasa siya sa mga
Ngayon naman ay meron akong dalawang katanungan kung naiintindihan niyo nga ba ang ating tinalakay. Ang una ay, paano tayo nakitulungan ng ating pamilya upang maging matatag? So, paano nga ba tayo nakitulungan ng ating pamilya upang maging matatag? Chemistry, Sa pamamagitan ng pagsuporta mo. mahusay. Pangalawa, anong impormasyon ang matatagpuan sa isang talangguhan? Pangalawa, ating chemistry. Halimbawa mo yung mga magulang. Mahusay, ano pa? At James, ating buhay. Mahusay. At ang mga ilan ay ang ating pangalan, edad, saan tayo nakatira, sino ang ating mga magulang. Naunawaan ba ang ating tinarabi, mga bata? Opo! Handa na ba kayo sa ating aktibidad ngayon? Opo! Kung handa na kayo, magpalakpak kayo ng 3 beses para malaman ko kung handa na kayo. Mahusay, alam kong handa na kayo. Magtanggalin ang mga sakili sa hanay A sa mga bunga ng nasa hanay B. Magtaas ng kamay ang nais sumangon sa unang patla. Nagkaroon ng matinding reaksyon ang kanyang katawan sa gamot. Mahusay, bigyan niyo ng 5 palakpak si Danesi. Sino pa ang may sumagot sa pangalawang patla? Manas ang kanyang ama sa Mahusay, bigyan niyo ng 3 bagsak si Pepa. At pangatlong patla, sino gusto sumagot? Ang taas ng kamay. Angelica. Mahusay, bigyan niyo ng 10 palakpak si Angelica. Pangapat na patla, sino gusto sumagot? Mahusay, bigyan niyo ng 3 bagsak si Ate Lynn. At ang panglima, sino nais sumagot? Nagagamit niya ang kanyang karanasan at kaalaman. Mahusay, bigyan niyo ng 5 bagsak si Levi. Mahusay, alam ko naiintindihan niyo ang ating pinalakay ngayon. Kung naiintindihan niyo ang ating pinalakay ngayon, tatanungin ko kayo, ngayon lamang ako tanong para sa inyo. Sino-sino ang pangunahing tauhan sa kwento na nagduwanan sa dilim ang kwento ni Rosel ang Pupuyo? Magtaas ng kamay. Sino-sino ang tanong? Rosel ang pupuyo. Sino pa? Andy. Ang kanyang pamilya. Sino pa? Diba? Mahusay. Napakagaling, bigyan niyo ng 10 palakpak ang iyong mga sarili. Para naman sa inyo pang isang aktibidad, maglabas ng malinis na papel at ballpen at sagutan ito. Manuto, magsunod-sunurin ang mga pangyayari sa binasang talangguhan. Gamitin ang alpabetong Pilipino sa pagsunod-sunod dito. Kalinang mga bata? Opo! Okay, gawin ito ng tahimik. Tapos na mga bata? Tapos na ba kayo? Tapos na po. Ngayon naman, ipasa sa harapan ang inyong mga papel.
akin. Pakibasa. Naging valedictorian si Rosel ng paaralang elementarya ng Batman.